Napanood nyo ba yung videos ni Alvin Aragon at ni Isaac? Trending yan sa social media. Ang daming nagagalit sa kanila, naiinis sa kanila dahil sa mga salita na kanilang binitiwan. May iba na nagagalit sa kanila dahil sa hindi nila pagtanggap sa pagiging bakla ng kanilang anak. Ang iba naman ay pinagpipistahan yung tono ng pagsasalita ni Alvin Aragon ng kanyang pagsuko ng buhay sa Panginoon. Sa ibang banda, may point ang ibang mga believers tungkol sa pagde-deliver ng message o ng salita. Dahil bilang mananampalataya, tunay nga naman na kailangan nating aralin din kung paano natin bigkasin yung mga salitang masakit sa pandinig kapag ating sinabi sa iba bilang pagtutuwid sa alam nating mali na ginagawa nila. Kumbaga, kailangan nating timbangin kung paano natin ituro yung katotohanan at the same time, naroon din ang ating pag-ibig sa kanila. Gayunpaman, alam niyo po ba na malumanay man o pabagsak ang ating pagkasabi, may mga tao talagang likas na ayaw sumunod sa katotohanan. Natural na kasi na maraming tao ang maiinis sa'yo, magagalit sa'yo kapag sinabi mo ang katotohanan. Pabagsak man o malumanay ang iyong pagsasalita, ang taong ayaw tuwirin ang buhay, hindi talaga yan makikinig at maiinis talaga sa taong nagsasalita ng tama. Tunay nga naman na dapat gracious ang ating pangangaral o ang ating pagsasalita o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero wag din natin kalimutan na hindi dapat nating i-compromise yung katotohanan. Maraming mga nagsasabi na biyaya ang kaligtasan at ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin, full of love. Kaya dapat daw sa ating ding buhay mananampalataya maging sa pangangaral ay full of grace and love. Kaya lang minsan nami-misinterpret ng karamihan ang salitang grace. Ano ba talagang sinabi ng Biblia? Talaga bang dahil biyaya ang ating kaligtasan ay i-compromise natin ang katotohanan? At hayaan na lang ang iba na mamuhay sa kalikuan at maging ang sarili natin manatili na lang sa mga bagay na sa tingin natin nakaka-enjoy kahit alam naman nating mali. Sabi ng Romans chapter 6 verse 1 to 2, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Sabi ng Biblia, ano nga ba ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay managana? Huwag na mong mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa riyan? Very clear po sa Bible na hindi porke na naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay mananatili na rin tayo sa mga mali nating ginagawa. O kaya ay magpapatuloy na lang din sa pamumuhay na makasalanan. Sabi pa sa Titus chapter 2 verse 11 to 12, "For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world." Sabi niya, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang tanggihan natin o layuan natin ang kalikuan at ang mga kahalayan ng sanlibutan, marapat na mamuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Lahat tayo may mga pagkakamali. Walang sino man sa atin ang perpekto, ngunit kung ganap nating naunawaan ang pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang habag, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nararapat lamang na ating ipagpasalamat ito sa Diyos at magdudulot ang ating pagpapasalamat sa Kanya ng buhay na may pagbabago, umaayon sa kanyang katuwiran, hindi sa dati nating pagkatao. Tayo po iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ngunit hindi ibig sabihin na tayo manatili o magpatuloy sa mga bagay na mali.